Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka, okay? Diba? Wow. O dini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitim na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanana. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kang-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio sa Tibuok Pilipinas, alas 9:03 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Maayong buntag, maayong adlaw. Yan nasab ang laing edisyon, laing episode sa atong programa Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu. Sa naandan inyo ning ma-access, inyo ning makita og madungog pinaagi sa live stream sa Facebook Bantay Radio Cebu. Ug karon ang atong hookup station mao ang DYAJ sa Sambuan, Cebu. Adlaw na nga Biyernes, pid sa 14 sa Agosto na nung atunga na ning buwan sa Agosto karon. Og kalit lang kaayo ang panahon, no? Punag tunga sa buwan mo sud na ta sa buwan sa September pohon. Adto na ta sa bare months og hapit na nanimaho ng Pasko. Kay mao man na basta bare month na duol na ng Pasko, September, October, November, December. Muna na ang katapusang bahay nining tuig 2026. So, kumbati lang gihapon. Kumbati lang gihapon tas panikay-sikay sa panginabuhi.
Una ako na kog hisgot ning mahitungod sa nagpadayon karon nga pagpamakuna sa Department of Health sa tanang kabataan lukop nasod. Batok sa mga sakit nga tipdas, kinibang vaccination o immunization against measles o rubella. Nagpadayon ni mga higala, sukad pa ni atong Agosto 10. Ug kutob pa ni, ang schedule ni kutob sa Agosto 28. Sa ato pa, niapata sa unang bahin, no? Kay Agosto 14 pa man ta karon, niapata sa unang bahin sa pagpamakuna, lukop nasod sa Department of Health. Unya, doon na pa ni sila map-up operation, murag finishing touches sa ilang pagpamakuna, sukad sa August 28 hangtod sa September 4. Apan, ako ning gisgutan tungod kay nakabantay ko nga naay mga controversy mahitungod nining maong pagpamakuna. Dunay mga ginikanan nga matud pa nagdumili o hesitant, nagpanagana sa pagpabakuna sa ilang mga kabataan. Gumikan kay daghan silag nadungog nga dili mao nga mga balita. Sama pananglitan anang mga taho nga dunay nga matay human gibakunahan, dunay mga bata nga namatay human gibakunahan. Ang mga bata nga bakunahan ini mga higala from 6 months to 59 months. Ato pa unom ka buwan nga masuso ug hangtod na sa pila man ng 59 or 60 months. Ato pa mga usa ka tuig 12 man ka buwan, no? Sa ato pa 5 mga gikan sa 6 months ngadto sa almost 5 years old nga mga bata mo'y target nga bakunahan batok sa measles o rubella. Unsa man ning measles? Tipdas. Sa Tagalog pa tigdas. Kining rubella gitawag sa nig German measles. So sama ra ang mga symptom niini mga higala, dunay hilanat, unya kanang mamuwa, naay mga pagpamuwa, rashes sa pamanit sa bata, ug ang naandan nga mga symptoms sa tipdas. Apan duna sa mga kaso nga asymptomatic. Sa ato pa, why symptom? Basta naa na gani ng letter A nga prefix, meaning wala na. Sama sa asymptomatic, asynchronous, apolitical. Sa ato pa, negative na. Wala na siya. Basta dunay A. Dunay mga asymptomatic nga mga pasyente sa measles o rubella. Apan ang nakapait ni mga higala kay ang mga ginikanan nga nituo sa mga wa mapamatudi nga mga balita nga makadaot lagi ning mga bakuna, mo na'y problema ron. Kay kung jutay ra kaayo ang mga ginikanan nga magpabakuna, ma-defeated ang tumong sa Department of Health. Doon na manggoy daghang mga istorya nga kanang mga pagpamakuna bisan pagani kaniadto sa panahon sa pandemic sa coronavirus o COVID niadtong mga tuig 2020, 2021, diha man to'y panahon nga patuon kita ngadto sa mga sentro aron nga magpabakuna ta. Kita nalay pili unsang klase sa bakuna, unsang brand sa bakuna nga atong dawaton basta kay magpabakuna ta. Aron dunay herd immunization kay kung jutay ra ang nabakunahan unya ang uban way panagang, delikado nga naa mukaylap gihapon ang virus, mukaylap gihapon ang sakit. Mausad ni sa measles o rubella sa pagkakaron. Ilang kitanaw nga posibleng mukaylap ning tipdas, Pilipinhon ba nga tipdas? Kay gi-qualify man na. So sama ra man ning rubella god. Ako nang gitanaw, nag-research ko niini unsa ning rubella. German measles ang nga niini. Ang description niini. Sa ato pa, pupareha ra gyud. Tipdas gihapon, pero tingali ang virus dito lang mag-originate sa laing nasod. Unya,
balik ta diri sa interest o sa kaikag o baka kahadlok o kabalaka sa ginikanan nga mabakunahan ilang mga anak tungod kay naa lagi mga fake news baka ni o tinuod ba nga doon na gyud namatay apan wa sad masusi tingalig nagkaato lang nga dunay bata nga nabakunahan unya namatay pagkahuman wa pa mapamatud-i kung ang nakaingon sa kamatayon ang bakuna ba tingali og nag coincidence ba nahiato lang apan dili ni katarungan nga dili na ta receptive ni ining pagpamakuna mga higala mga kabantay kay ang pagpamakuna usa na kapaagi sa pag-atiman sa atong panglawas ang pag-atiman gud sa atong lawas ilabi na sa mga sakit duha ka aspeto preventive and curative preventive sa ato pa wa pa ang sakit apan atong panalipdan. Sama gud ining epekto sa kuan kining lactopathy. Muinom kag lactopathy dili aron tambalan nimo ang sakit kun dili palig-uno nimo ang imong immune system naaman tay natural nga immune system. Kanang immune system mo na hinungdan nga pagkatao nato na natadaan na mao nay hinungdan nga og mahilantan ta pananglitan sipunon ubhon di lang tambalan apan igo lang kas pahuway ha husto kas pahuway husto ka tarong ang imuhang pagkaon ang imong natural nga immune system mao ra nay mutambal ha imong mga antibodies mao ra nay maningkamot nga matambalan og maayo ang imuhang sakit kun dili lang kay grabe nga mga sakit apan dunay mga higayon nga maluya ang atong immune system kanang kuwang tas pahuway, kuwang tas tug, dili ta maayog kaon, nagpasar-pasar ta, ug doon na batay lain nga mga problema, na stress ba ta? Luya ang atong immune system na ng panahon na. Mao na nga, muinom tag mga energy drink. O kining lactopathy, maunay trabaho, ana. Preventive ang tawag, ana. Sa ato pa, wa pagani ka masakit, gipanalipdan by prevention, panalipdan na daan, gipalig-una na daan imong lawas aron makasugakod, makasustener kon naay mudasmag nimong bakterya, virus ug uban pa nga mo'y nagdasa sakit. Lain ang curative. Magpa-ospital na gyud kaadto, moadto na ka sa sentro, mutumar na kag tambal, magpa-inject na ka o baka tumaron nimo orally, mao na nay curative. Duha ka aspeto ang pag-atiman nato sa atong panglawas. So, palihog, ayaw mong tuo anang mga unproven. Why mga scientific explanations? Dili bunga sa makuting nga mga investigasyon nga mao na. Kay naamang ko'y mga controversy mga higala, dili sa ko kabasol sa mga ginikanan. Daghan na kay mga balita, kaniadto pa ni pila na katuig ang nanlabay, dunay mga controversy mahitungod ining pagdawat og mga bakuna. Mao nang mahadlukon, mapanaganaon ang atong kaigsuunan sa pagdawat sa bakuna. Unsa may controversy pananglitan sa measles, rubella, or MR vaccine. Dunay study nga matud pa na sipyat sa paglink ni ining maong bakuna ngadto sa autism. Kakon, mabakunahan ang bata, ma-autistic. Apan, sayop di ito. Naapagyulain nga mga hugon-hugon. Ug ayaw magtuo ini dayon, tungod kay wa mangguni ma-prove na ay mga kanang mga tungod tingali na sa kahinan-aw na tog sini o mga salida sa sini o sa television kanang mga movies. Dunay mga conspiracy theory nga duna kunoy mga dinagko nga kalihukan to depopulate. Buti pasabot, pagamyon, padyutayon ang population sa tibuok kalibutan, pinagi sa pagpatay. Niyan ang pagpatay nga murag sikreto lang, isago lang sa mga bakuna, isago lang sa tambal, ang makamatay. Aron ma-depopulate ta, mudyutay na lang, kay daghan na kaayo ang mga tao sa tibuok kalibutan. Dili na tinuod. Conspiracy theory ra na. So palihog, kung nagduda gid mo,
kamo mga ginikanan, palihog dalha inyong kabataan dito sa sentro. And if nagduda mo, pangutanag kinsay, naagit tingali mo'y amigong doktor pangutan o tinuod bang makamatay ang bakuna. Di ba? Mag-lecture na sila ninyo nga dili na tinuod. Kaya ang kinsabay gobyerno, kining Department of Health, sakop ni sa gobyerno, sa atong kagamhanan. Kanang mga empleyado diha, gikan sa secretary, down to the last employee sa DOH, puro na nagdawat og sweldo gikan sa atong buhis. Unya ilang patsyon ang atong kabataan pinagis bakuna, dili na tinuod. Apan tungod lagi, kay nagkatag na ron ang mga fake news, dili na takaybaw kung unsay atong tuuhan o kung unsay dili tamutuo, mauna nga naglibog ang mga tao. Unsa may resulta kung pananglitan magkadaghan ang mga tao nga dili na mupabakuna sila mga bata, posible nga matakbuyan silang sakit kay wa man mapanagan, wa may prevention kay nagdumili man ta sa pagpabakuna sa mga bata. So mauna ang kaimportante, dili lang sa measles o rubella, kundi bisag unsa bakuna against tuberculosis, bakuna against tetanus, dili na ta magpabakuna kung ituo ta nga iyay naarabay kampanya sa depopulation, tingalig niya isagol sa bakuna kontra tetanus o niya isagol sa bakuna kontra sa tuberculosis o TB o unsa pa mang mga sakit nga dunay preventive nga mga lakang nga gibuhat pinagi sa vaccination o immunization, dili na ta musugot nga kabakunahan kita ug ang atong kabataan. Dali na tang takbuyan sa sakit. Ug kun mahitabo na mao nay mas peligro pa hinuon. Nahadlok ta tungod sa way resibo nga mga pasangil unya igo na gid hinuon ta sa tinuod. Tinuod nga hulga nga mao ang bakterya ug mga virus. So palihog kining tanan atong ipaagi og unsay scientific, unsay na proven na pamatud-an na sa science. Kaya kung di ta mo salig sa science, bisag unsa na lay atong pananglitan, nganong naamantay kuryente, nganong naamantay suga, nga makapahayag sa atong mga Pinoyanan. Science man Science of electricity. Kung di ta mo tuuan ng science, nganong gamit man tag suga, nganong gamit man tag aircon, mo plug man ta dayon sa atong mga outlets. Science. Kung dili ta mo tuog science, nganong ug dunay masakit sa atong pamilya, magdali-dali man tag sungko ug asa tag ambulansya atos barangay, atos lungsod, manawag tag ambulansya kay dali atawon og da sa ospital. Nganong dalhon man nimo sa ospital, injeksyonan pa lang nas doktor dito og makamatay. So kun ingon ana na ta kahadlukan og matuo-tuuhon, wa na tay tuuhan og magagubot lisod ang atong katilingban. Mao na nga napagani uban mo ingon nga kanang mga taga-media nga mo encourage mudasig nga hala pabakuna mo, nagdawat na sa mga dagko nga mga drug companies nga tighimog bakuna. Bisag makamatay ng ilang bakuna, ayaw taon mo pagtuo og dili gyud kanang kuan ba. Kanang wa bitaw maprobahi o mapamatudi pinaagi sa makuti nga pagtuon og thorough nga investigasyon. Dili ta magpatakag tuo-tuo kay tingali kanang atong gikahadlukan, dili nya na tinuod nya adto na ta mabiktima sa unsa gitinuod nga hulga sa atong kinabuhi. Mopadayon ta sa atong tulumanon human ining pahinumdom. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning,
farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopaffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa Lactopaffy niya 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle kay nganong nigawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya nga naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto na kay giinom nga tambal ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal, and I just used Lactopaffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya pagkanindot jud kay sa piling mo na moingon kong tinuod jud ni niya. Mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang Lactopaffy mo siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit nga iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para matutan i-cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lactopaffy. Religiously gid na nagainom. Balik ta sa tuntulumanon na tuntak na karon mga kabantay, mga igala. 24 minutos na lapas sa alas 9 sa buntag. Nagtanaw na minaw ka sa Tulumanon Newsline uban ning inyong higala, inyong alagad sa kanginan, June Carillo. Karon mo'y Friday episode sa atong programa. Para sa mga karon pa lang makachamba sa pagtanaw ug pagpaminaw nini usa ni ka radio magazine program sa ato pa saksak sinagol ni mga labas nga balita, tunay mga komentaryo, matag karon ug unya aduna tay mga interview. Mudawat sa tag-report kay News and Current Affairs program ni kana kun dunay mga breaking news nga manghitabo diya sa nakalain-lain nga mga lugar. Akong sumpayan tong akong giingon kaganiha may tungod sa pagpamakuna o immunization program sa Department of Health nga nagpadayon sukad pa ni adtong Agosto 10 or 4 days ago
ug hangtod pa ni sa Agosto 28. Nya dunay finishing touches niini mga higala from August 28 to September 4. Kadtong mga nangahadlok ayaw mo kahadlok kay dili tinuod ng mga nadungog nga makamatay ng bakuna. Makatabang ni aron mulig-on ang ma-immune gikan sa nahisgutan nga mga virus sa measles o tipdas ug sa German measles nga gitawag og rubella. Makapalig-on ni sa inyong kabataan kaning mga 6 months to 59 months nga mga bata. 59 months ato pahapit na mag 5 anyos. Mahimo pang pabakunahan. Unsa may inyong dalhon? O asa mo adto? Adto sa mga local health sites, sama sa mga rural health units, barangay health stations, sa mga syudad o sa mga munisipyo nga mga health centers. Mahimong mga adto mo. Ang mga ginikanan giawhag nga magda sa immunization card or baby book. Kung naay baby book ang inyong mga bata. Palihog dalhan na dito. Nakadungog ko nga dunay mga lugar nga nag house to house gani ang mga tinugyanan sa DOH o mga health officials nag house to house apan dunay mga ginikanan nga murag singhagan ang mga to nga dili nila pabakunahan ilang mga bata. Ug kung mamugos og pamakuna murag ilang physical harm ang mga workers. Na ayaw na ninyo buhata kay tinarong naghago taon ng mga tawhana para kabakunahan ang inyong mga bata. So mo na, no? Mo na'y atong ikatampo din sa atong tulumanon. Nya tingaling naay mo ingon ron nga unya og maunsa ning among mga bata apilon ka na mog basol diha. Dili na mao. Kuan kana nga refer mo kung nahadlok gid mo o nabalaka mo, pangutana mo og kinsay mga doktor. Apan ayaw sad mong pangutana anang mga bisig kinsa na lang kanang mga mag-eskwela og science of medicine. Ayaw mo pagtuong, ayaw mo patambag diha. Tungod kay dili sad mo makapaabot nga scientific ang tambag ni anang mga tawhana. Pinasikad sana sa mga tuo-tuo o mga superstitious belief o sa ilang nabasa o nadungog gikan sa fake o dili reliable nga mga sources o tinubdan sa kasayuran. Sa laing bahin mga higalan ay balita nga ang PH Truth Commission may tungod sa Duterte drug war niadtong panahon sa administrasyon, miaging administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Buksan karong adlaw kining gitawag og PH Truth Commission. Maghisgot ni may tungod sa kampanya batok sa drugas o gubat batok sa drugas sa milabay nga Duterte administration. Ang balita sa Inquirer.net nagkanayon, Dateline Manila, Philippines, the Philippine Truth Commission will hold its first public truth-telling session. Quote-unquote, truth-telling. Sa ato pa, tugan sa tinuod nga mga session karong adlaw Biyernes Agosto 14 may tungod sa giingong mga abuso nga nanghitabo panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kadtong giingong war against drugs. Ang session nining maong komisyon ipahigayon alas 8:30. Nagsugod na ni dito sa Payo Center sa Manila og i-live stream sa ni. Posible wa man ko magtan-aw sa YouTube sa pagkakaron. Nagprograma man ko live stream ni sa YouTube ug sa Facebook. Matod pa sa chairman nining maong komisyon nga si Raul Pangalangan, usa ka kanhing judge sa International Criminal Court. Ang sesyon ipahigayon uban ang civil society organizations. Ana ay mga civil society organizations nga mutambong sab. Mingon siya, si Pangalangan, our goal is not prosecutorial. Dili ni pagtaral ni bisan kinsa ngadto sa husgado.
our goal is to enable the victims to speak their truth. Kato mga biktima, kato namatyan og mga anak, mga amahan, mga igsuon, o kinsa ba nga mahal sa kinabuhi nila, mahimong musulti dito ug unsay ilang mga testimony, unsay ilang mga kasinatian sa diha nga nagpadayon pa ang war against drugs sa milabay nga Duterte administration. Mo nang gisulti ni Pangalangan sa kuan ANC sa ABS-CBN. Matod pa niya, and in the course of our findings, if we determine that there are important facts that will be useful to the government, we will certainly send it to the responsible government offices, and in fact, not just the Philippine government but also international organizations. Buti pasabot, nga kung sa'y makuha nila ni ini, amot dawaton pabasad ni sa ICC. Kay ang trial ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa ICC, unya pa man sa Nobyembre 30 magsugod. Ang trial proper. Ask how the Commission's hearing differs from Duterte's looming trial before the ICC. Gipangutana si Pangalangan, kaning inyong PH Truth Commission, unsa may kalainan ani sa husay unya dito sa ICC. Nitubag si Pangalangan nga dili ni parehas susama lang, no? Kay ang ICC mag-imbestigar lang may tungod sa mga krimen nga nahitabo dinhi sa Pilipinas sa diha nga miyembro pa ang ICC, ang Pilipinas sa Rome Statute niadtong mga tuig 2000 to 2019. Mao nang higayon na nga member pa sa ICC ang Pilipinas. Pagka 2019 gi-withdraw naman si kanhi Presidente Rodrigo Duterte pa man mo ay presidente na itong higayon na ug niingon siya mubiya nami anang ICC. Unlike sa investigasyon sa ICC, the Truth Commission can hear victims of crimes committed after 2019 and before 2011. Sa ato pa, bisag lapas na sa 2019, mahimo. Panalitan doon ay namatyan og mahal sa kinabuhi nila. Niadtong 2020, 2021, i-appeal pa na nila sa ilang investigasyon. Og before the year 2011. So that's quite a practical distinction because we have heard victims, parents, mothers who actually are quite distraught, magulanon, nga ang ilang mga mahal sa kinabuhi na ngamatay og hangtod karon wa pa kahatagi og hustisya. Maunay pangatarungan sa chairman sa PH o Philippines Truth Commission nga si Chairman Pangalangan. So, maunay naan ni ron makita ni ron sa YouTube, makita ni ron sa Facebook Live, amot unsa nga link o unsa ilahang kuan unsa ilang Facebook page nga diin gi-live ni. Apan naapod tingali ni gi-live ni sa mga Facebook page sa nakalain-lain nga mga media outlets, ABS-CBN, GMA, o baka sa Philippine Daily Inquirer o guman pa nga mga Manila-based nga mga media entity. Atong tagna karon 34 minutos na pasado alas 9. Dugang pang mga hilisgutan din sa atong programa apan sa dili pa mga pahinomdom muna. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. To
Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopapi. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopapi. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopafi and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopafi. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lactopafi, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopafi. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay anos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lactopafi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.
Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 ka lain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salines Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi Maximus Buffet. Newsline. 43 minutos na pasado alas 9. Dini sa atong tulumanon Newsline. Nito nga atong hisgutan ng usa ka isyu nga nakapaukay ron sa daghan nga mga tao. Human nga si kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan ni testify as a state witness dito sa Sandigan Bayan. Unya, ang iyang testimony nagbutyag nga happy tanan nga mga senador nga sakop sa 19th Congress. Unsa man ning 19th Congress? Nangatungdanan ang maong mga senador sa 19th Congress sa mga tuig 2022 to 2025. Dunay dagko kayong allocation nga ang labing menos tunga sa bilyon. Unya kadtong mga dagko-dagko granggo, kadtong mga chairman sa mga gamhanan ug importante kayo nga Senate Standing Committee, pwede ganing 1 billion ang ilahang allocation, gitawag ni Leadership Fund. Makapakurat nga hunaon sa daghang mga Pilipino ang aligasyon nga hapitanan nga mga senador sa 19th Congress dunay allocation o kining gitawag nga leadership funds nga mukabat kung dili magani 500 million kung tunga sa bilyon o baka 1 billion pesos. Si Senador Ping Lacson mismo mitawag ni ini og mas grabe pa kaysa
karaan nga pork barrel nga giwagtang na pinagi sa mando sa Korte Suprema. Pork barrel dayon ilang ginganlan og PDAF. Karon wa nay pork barrel, wa nay PDAF, pero naa di ay gihapoy sikreto nga allocation nga i-appeal sa annual budget. Andamon lang ni daan sa DPWH. Mo na nahitabo sa atong budget ni atong 2025. Pero importante, klaroho nato nga kining pasangil kinahanglan panig kumpleto nga documentation, audit o investigasyon. Dili nato dayon ilansang sa krus ang mga senador nga nakadawat nining maong mga leadership funds. Kawa man ta kahibaw og pila ang ilang nagasto sa nagkalain-lain nga mga infra projects. Gipatakaan ba nila budget og mga proyekto? Gigasto ba nila? Naabay proyekto tinuod? Or wa bay proyekto? Ghost project ba? Gikwarta lang nila ang budget? Or naagi tinuod nga proyekto nga nakabulahan gyud sa mga tao? Kinahanglan panig investigasyon. Dili na to ang hukman ang matag senador, pinasikad lang sa report ug testimony ni Secretary Manny Bunuan. Ang atong isgutan, mao ang prinsipyo sa transparency. Kinahanglang makakita ta. Ipakita nila, dili nila tago-tagoon kung sa'y nahitabo. Accountability, paggamit sa kwarta sa mga tao. 500 million. Kung 500 million ang allocation sa usa ka senador, ug dunay nag-ingon nga ang uban mahimong moabot pag 1 billion, dili na ni gamay nga kantidad. Kini nga kwarta ni sa gobyerno, ug ang kwarta sa gobyerno, kung ato yung hubaron, kwarta ni natong mga magbubuhis. O kaha, kwarta ni nga giutang og bayranan sa atong gobyerno, sa ato pa, bayranan po nato nga mga Pilipinon. Mao nga ang pangutana sa ordinaryong Pilipino karon, Juan Masayod ni ini, hain man paingon ang kwarta. Unsa na gidangatan sa 500 million o kaha 1 billion sa hapit tanang mga senador nga naglingkod ni adtong higayuna from 2022 to 2025. Wa ba kahay sipiat, wa ba kahay mga anomalya o kinsa may manubag kundo na. Og angay ni mahibawaan sa publiko. Kung ang usa ka ordinaryong empleyado sa gobyerno mangayog reimbursement nga pipila lang ka libo ka peso, 5,000 baron, 10,000, magpa-reimburse siya kay gigastuhan niya iyang kaugalingong kwarta. Kunya magpa-reimburse siya kay kadtong gastuha para to sa furtherance, para to sa pagtuman sa iyang trabaho samtang naa siya sa gobyerno, niya wa pay budget, so iya lang unang gitapran apan magpa-reimburse siya, magpa-refund siya. Kinahanglan nagresibo. Liquidation report. Una kining 500 million to 1 billion wa lang tay pangayoon nga resibo ini. Kinahanglan na. Busa kung dunay gitawag og leadership fund nga gikinahalang gatusan ka milyon ka pesos, mas labaw pa kinahanglan og klaro o transparent nga pagkisusi kung maliquidated ba nilag tarong sa maong mga congressman. Ako man tong ginganlan kagahapon kinsay mga dili congressman kun dili senador, kay senado man ning gibutyag ni Secretary Bunuan. Kay state witness naman siya ron. Unya usa man siya sa gipasanginlan nga ni maniubra sa mga pundo ni adtong budget sa 2025 nga gipreparar pagka 2024 apan ni baliman siya nga state witness ato pa testigo na ron siya nga dapig sa gobyerno og maoy ni taral sa hukmanan, maoy nangayog kwentada gikan sa mga posible nga nakalapas. Di na to isulti nga ang tanan nga proyekto gi-prioritize sa usa ka senador gilad. Posible doon ay proyekto tinuod. O gikinahanglan sa mga probinsya, mga eskwelahan, ospital, mga karsada, mga taytayan,
tubig, flood control, ug uban pa nga makabenepisyo natong mga katawhan. Apan lahi ang pangutana, ngano kinahanglan dunay dako nga discretionary allocation. Kanang pulong discretionary, buti pasabot, siya ray maghukom asa. Iyang discretion. Iyang decision kung asa niya ibutang. Senador, ibutang ba niya sa Cebu, ibutang ba niya Bohol, ibutang ba niya Mindanao, adto ba niya ibutang sa Bulacan, adto ba sa Ilocos? Iyang discretion ang magbuot kung asa ang proyekto. Dinhi na magsugod ang problema sa pagka-discretionary. Kung ang usa ka politiko dunay dakong influensya sa pagpili asa ibutang, ang mobalor og kapid-an ka milyon ka pesos nga proyekto, mahimong mutungha na sad ang pangutana kung ang proyekto gipili ba tungod kay gikinahanglan gini sa mga tao o tungod ba ni sa politikanhon nga mga katarungan, dili tungod sa iyang kapuslanan. Mao ni ang peligro sa discretionary funds. Ang problema, dili lang kay dunay makawat. Ang problema, mahimong magsugod, bisan wa pa'y mapamatud-an nga pagpangawat. Kung ang sistema mismo dili transparent, sa ato pa dili kita nato nga mga yanong lungsuranon, mahimong dunay conflict of interest, political favoritism, patronage, o proyekto nga dili mao ang labing importante o gikinahanglan unta apan makapabor lang ang pamulitika ni anang tawhana nga dunay discretion kun asa ibutang o kun unsa ang proyekto nga tukuron. Atong hinumduman ang national budget dili personal nga gipanag-iya sa presidente, senador, congressman, unibisan kinsang opisyal. Balik-balikon gini nato ato ng buhis. Sila lang mo'y atong gitugyanan pag-manage, pagdumala niya ng maong kwarta. But they are vanguards of the taxpayers' money. Magbalantay sila. Dili sila mo'y tigsalakay sa atong kwarta. Sa ato pa di na nila ibulsa. Kung bisag dili nila ibulsa, basig ibulsa ni sa ilahang mga suod nga higala o mga sakop sa ilang pamilya. O na nang dunay conflict of interest. Ang mga senador o mga congressman, adunay constitutional role, doon na sila papel pagbuhat sa budget o pagdumala sa national government spending. Unsaon paggasto nga tinarong ang kagastuhan sa atong buhis aron sa labing epektibong paagi mapusla nato nga mga tao. Dili sila mooy magpahimulos kung dili kita. Apan mura nabali naman yun ni Ron. Nabali naman, dili naman nimo mahuom sa definition nga sulugoon sa lungsod ang atong pilion matag eleksyon. Kay dili man na sila mo'y musugo, sila may muhukom. Ug usahay sa ilahang mga discretion, ilahang mga panghukom, kita man hinoong katawhan, yanong lungsuranon ang maalkansi. So, murag wa na ni mamao. Hinaot pa, nga karon kay hisgutan naman nga sila di ang tanan, wa may mapili. Mga sakop sa mayoriya, mga sakop sa minoriya, way mapili. Puro sila dunay tulubagon. Kay matod pa ni Secretary Bunuan, hapit tanan. Doon na sila'y leadership funds. Murabag ka ng nagkumbira bitaw, kana naghikay sila kay pista, pero dili mga bisita mo ilang gipakaon, kung dili sila ra sa inangaon sa ilang gihikay. Murag wa na mamao ang pamaagi. Leadership funds, kinagamyan 500 million. Sa ato pa 500 million. Ang dagko 1 billion. Sa ato pa 1,000 katag 1 million. Dako kayong kantidara. Sa una ang pork barrel sa usa ka senador 200 million lang. Mga
10 to 20 years ago. Apan, kadto gani, bisan og ingon adto rato, 200 billion, gibadlong na to sa Korte Suprema nga ayaw. Ayaw mo ana. Ngilad kay na. Nga doon na mo'y discretion over that large amount of money. So, nipatuo sila. Ilang giwagtang tong ginganlan lag pork barrel. Dayon, gimaniobra nila, ginganlan nila og PDAF, Priority Development Assistance Fund. Hastang PDAF, wa na sad. Ayaw na gid mo. Ay na mo pag-apil-apil anang kwarta sa budget. Paghimo na lang mugbalaod kay mao na inyong trabaho. Mao na inyong gi-applyan pagkampanya nga butarimi kay aron kami mo'y magpanday og mga balaod. Wa man mo ingon ang nangampanya pagka-senador kaniadto o pagka-congressman ba for that matter nga butarimi bi kay aron anha na mo ang budget unya kami magbuot og unsay gastuhan og asan dapita ibutang. Wa man. Legislation ang primary nga trabaho sa usa ka legislator. Nya duha man ning atong mga legislators, House of Representatives, Congressmen sa mga distrito, at House of the Senate composed of senators nga ang ilahang constituency tibuok Pilipinas. Ya sa ato pa, ang senador nga makadawat og 500 million ba o 1 billion ba, siya na magbuot, adto ba niya ibutang sa Ilocos? Adto ba niya ibutang dito sa Tawi-Tawi? Adto ba sa Batanes? Siya ay magbuot. Kay discretionary man leadership fund. Mao na, unya, dagko na ning kantidara, giwagtang ganito sa Korte Suprema, kaniadto, nipatuo sila, apanwa na nila hinganli, unya, naaday gihapon, mas dagko pa. Pero dili lagi na diretso nga ngiladayon. Dili diretsoho na toglansang sa krus o silot ang mga senador. Ato lang silang paninglan. Paninglan na to, hain namang kwarta. Sa imong 1 billion, pila may imong nagasto adto? Unsa mang mga proyektoha imong gigastuhan? Nganong kana mang mga proyektoha? Diin man nimo ibutang. Nganong didto man nimo ibutang nga ang nagkinahanglan anang mga ingonan ng klasiha sa project di aman diri. Kana bitong makadungog ta sa laing bahin ba? Makadungog ta nga sa Sugbo 60 billion pesos na nga worth sa mga proyekto ang nabubo din flood control. Unya, makapangutana tangano man nga ang kinadak-an og budget sa tibuok Cebu. Kinadaghanan og gibudgetang proyekto sa 7th District man, dito sa South. Jutay rabay atong tao kung itandi din sa Metro Cebu. Nganong dili man Metro Cebu mo ikinadaghanan og flood control projects. Mas grabe bang baha dito sa 7th District? Nganong panahon sa Bagyong Tino, ang perting daghanang na biktima kay gilunupan ang ilahang mga Pinoyanan kay nangawas ang dagkong mga sapa mananga river sa Talisay, Kutkut River dito sa Liloan o Compostela, unya Butuanon River, Cebu City to Mandawi. Mao man ni ang nangawas. Kakita mo sa mga video nga nang lutaw ang mga auto? Mao man to. Bagyong Tino man to. Grabing bahaa. Kini dinhi mo ay nagkinahanglan og dagkong budget sa flood control. Nganong dito man 7th District ang kinadak-an og gibubo nga budget. So, makaingon ta nga without mentioning names, wa patay pasanginlan nga nangurakot apan makaingon ta bang murag wa man mamao. Ang jutay og tao mao man hinoy gibudgetan og dagko kayo. So, mao pud ni balik sa atong hilisgutan nga mga senador dunay leadership funds nga 500,000 500 million sa ato patunga sa bilyon ngadto sa usagyod ka bilyon ka pesos. Dili tadayon mo hukom nga gikurakot ni sa senador.
dunay posibilidad nga kung kurakuton gito niya, dako kaayo ang iya makurakot. Apan, wa pata, moabot diha. Mangutana lang una tas mga senador. Sen, pilay imong leadership fund adtong 2025 nga budget. Diri ka sa 500 million, 600, 700, or dito ka sa 1 billion yun, maximum. Kung dito ka sa 500 million lang ako ay gamay ako kay dili man ko chairman sa importante nga committee. Kadtong mga chairman sa importante nga mga committee ba Senado, tag 1 billion to sila. 500 million ra ako. Pero tunga sa billion manggihapon na, Senator. Hain man pa dong imong 500 million. Nahurot ba nimo gasto? Or nakagasto lang gamay? Kay nabaniog na nga bantay mo kay murag dunay anomalya ang budget sa 2025. Pila may imong nagasto, hain man ipadong, nganong kana may imong gibudgetan. Mao nay tulubagon sa mga senador. Dili tamo diretso, di tamo laktaw nga, kurakot ni senadora. Ayaw na. Paminaw na to, ug unsay ilang justification sa maong nga budget ug unsay mga projects nga nadapatan kay discretionary to nila. Kuyaw magunang discretionary, kanang iyahang utok ray magbuot ba? Siya ray mo desisyon asa niya idapat ang kwarta nga gi-allocate para niya. Dini kay galaan atong takupan ang atong tulumanon Newsline. Kini mo ay Friday episode sa programang Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu. Kini inyong nakita og nadungog pinagi sa pag-abag sa Lacto Puffy ug sa Asil Laboratories. Ingon man sa akong mga partner sa engineering department, sila Skinon Sinisa, Patrick Jagsay ug Saniboy Sanchez. Dito sa DYAJ FM sa Sambuan, Cebu, nga nag-hook up sa atong tulumanon, tuwa dito si Alan Rosete. Ako si Jun Carillo. Salamat sa inyong pagsunod sa atong programa. Happy weekend kaninyong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.